tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding krisis ang muling sumiklab sa West Bank matapos sadyang sunugin ang dalawang moske sa magkakahiwalay na nayon. Pinaniniwala ang kagagawan ito ng mga ekstremistang naninirahang Israeli sa mga pamayanan sa nasasakupang teritoryo. Ang pangyayaring ito ay naganap sa gitna ng lumalalang serye ng mararahas na sagupaan na kumitil na sa buhay ng 4 na Palestino at 2 sundalong Israeli na lalong nagpapainit sa sitwasyon sa buong rehiyon. Ang dalawang moske sa mga nayon ng Kusra at Khor sa hilagang bahagi ng West Bank ay nagtamo ng malubhang pinsala dahil sa sunog. Ayon sa mga lokal na opisyal, isinagawa ang mapaminsalang pag-atake sa gabi habang mahimbing na natutulog ang mga residente. Agad na rumesponde ang mga mamamayan upang apulahin ang apoy, ngunit mabilis na kumalat ang liyab at nagdulot ng malawakang pagkawasak sa mga banal na pasilidad. Sa nayon ng Kusra, nag-iwan din ng mga mapanirang sulat sa mga pader ang mga umatake. Isinulat nila sa pader ng moske ang mga katagang paghihiganti para kay Benayahu na tumutukoy sa isang sundalong Israeli na napatay kamakailan at ang lupain ng Israel ay tinutubos ng dugo. Isang saksi na 64 na taong gulang ang nagulat na nagising siya sa ingay bandang 3:00 at nakitang nilalamon na ng apoy ang moske. Sa nayon ng Khor, nakunan ng kamera ng seguridad ang mismong pagsabog sa pasukan ng moske. Makikita sa kuha ang 3 lalaking nakasuot ng sibilyang damit na lumapit sa gusali bago nagpasabog ng isang kagamitan sa mismong pintuan. Sa kabila ng matinding pinsalang tinamo ng kanilang sambahan, nagtipon-tipon pa rin ang mga lokal na residente upang magsagawa ng panalangin sa labas mismo ng nasabing lugar. Agad namang nagpalabas ng opisyal na pahayag ang militar ng Israel hinggil sa insidente. Ayon sa kanilang ulat, nakikipagtulungan na sila sa pulisya upang imbestigahan ang serye ng pagsunog sa mga moske. Binigyang diin ng pamunuan na kinokondena nila ang anumang uri ng karahasan laban sa mga relihiyosong lugar at nangakong kikilos ng mabilis upang mapanatili ang kaayusan, bagaman marami ang nag-aalinlangan sa magiging resulta ng investigasyon. Bunsod nito, umani ng matinding pambabatikos ang administrasyon ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu mula sa mga Palestino at maging sa sarili nitong oposisyon sa politika. Inakusahan nila ang kasalukuyang mahigpit na pamahalaan ng Israel ng pagbubulag-bulagan sa mararahas na pagkilos ng mga naninirahang Israeli laban sa mga Palestino. Ang kawalan umano ng sapat na parusa sa mga salarin ay lalong nagbibigay sa kanila ng lakas ng loob na maghasik ng gulo. Lalong naging komplikado ang sitwasyon dahil sa magkakasunod na patayan na naganap bago ang pagsunog sa mga moske. 4 na Palestino at 2 sundalong Israeli ang kumpirmadong nasawi sa magkakahiwalay na engkwentro sa mga nakalipas na araw. Ang siklo ng paghihiganti sa pagitan ng magkabilang panig ay tila hindi na natatapos, habang ang takot sa mas malawak na digmaan ay patuloy na lumalaganap sa buong nasasakupang teritoryo. Ayon sa mga ulat, nagsimula ang kaguluhan ng pasukin ng mga armadong naninirahang Israeli ang nayon ng Tel. Dahil sa takot na sila ay atakihin, hinarap sila ng mga residenteng Palestino na humantong sa pisikal na sagupaan. Sa gitna ng gulo, inagaw ng isang Palestino ang armas ng isang Israeli at binaril si Benayahu Melet, isang 32 taong gulang na bantay seguridad mula sa kalapit na pamayanan ng mga Israeli sa rehiyon. Bilang tugon sa pagkamatay ng kanilang mga sundalo, nagsagawa ng operasyon ng militar ng Israel. Isinara at sinelyuhan ng mga tropa ang mga bahay ng 2 militanteng Palestino na pinaghihinala ang pumatay sa mga sundalo bilang paghahanda sa paggiba sa mga ito. Ang patakarang ito ng paggiba sa mga tahanan ng mga suspek ay madalas na isinasagawa ng pamahalaan ng Israel bilang paraan di umano upang pigilan ang mga susunod pang pag-atake sa rehiyon. Bukod sa paggiba ng mga bahay, nagpakalat din ng karagdagang puwersa ang militar at pulisya ng Israel sa mga kalsada sa buong West Bank. Hinarangan nila ang mga pangunahing daanan at pinigilan ang pagpasok sa isang lokal na ospital kung saan pinaniniwala ang nagtatago ang mga militante. Mahigit 70 Palestino rin ang inaresto ng mga awtoridad sa loob lamang ng nagdaang katapusan ng linggo habang sinusubukan nilang kontrolin ang kaguluhan. Sa kanyang pahayag nitong linggo, ipinagtanggol ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu ang mga hakbang ng militar. Sinabi niya na pumasok ang kanilang mga sundalo sa mga nayon upang kumpiskahin ang mga ilegal na armas at arestuhin ang mga suspect.
Idinagdag pa niya na handa ang pamahalaan na magsagawa ng mas malawak at mas matinding operasyon laban sa tinawag niyang mga pugad ng terorismo sa iba't ibang bahagi ng West Bank. Ang kasalukuyang taon ay nakapagtala na ng napakataas na bilang ng mga nasawi sa rehiyon. Ayon sa Ministry ng Kalusugan ng Palestina, 87 Palestino na ang napatay sa West Bank ngayong taon, kung saan 21 sa kanila ang napatay ng mga naninirahang Israeli. Sa kabilang panig, 3 Israeli naman ang nasawi sa mga pag-atake ng mga militanteng Palestino ngayong taong 2026. Sa kasalukuyan, mahigit 700,000 Israeli ang naninirahan sa mga pamayanan sa sinakop na West Bank at Silangang Jerusalem. Ang mga teritoryong ito na nakuha ng Israel noong digmaan ng taong 1967 ay inaasam ng mga Palestino para sa kanilang sariling estado. Sa ilalim ng batas pandaigdig, itinuturing ng pandaigdigang komunidad na iligal ang mga pamayanang ito at malaking hadlang sa kapayapaan. Dahil sa lumalalang krisis, nanawagan si Nabil Fahmy, pangkalahatang kalihim ng Liga ng mga Bansang Arabo, kay Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na gumawa ng paraan upang pigilan ang ambisyon ng pamahalaan ng Israel. Hinimok niya si Trump na harapin si Netanyahu sa kanilang pagpupulong sa Estados Unidos upang ipatigil ang aktual na pag-angkin sa mga lupain sa West Bank na lalo umanong nagpapahirap sa mga inosenteng mamamayan doon. Maging si Pangulong Mahmoud Abbas ng Palestina ay nagpadala na rin ng mga opisyal na liham sa mga kaalyadong bansa sa gitnang silangan at sa Unyong Europeo. Hiniling niya sa mga ito na gumamit ng sapat na diplomatikong panggigipit upang pigilan ang karahasan ng mga naninirahang Israeli. Inilarawan ni Abbas ang mga pag-atake bilang bahagi ng isang sistematikong patakaran ng Israel na naglalayong palayasin ang mga Palestino mula sa kanilang sariling lupain. Mula naman sa Vatican, nagpaabot ng kanyang panalangin at mensahe ng kapayapaan si Papa Leo XIV sa pagtatapos ng kanyang lingguhang panalangin ng Angelus. Sinabi ng Santo Papa na labis niyang ikinababahala ang patuloy na paglala ng karahasan sa banal na lupain kung saan maraming inosenteng sibilyan sa West Bank at Gaza ang nagiging biktima. Nanawagan siya sa magkabilang panig na magbalik sa negosasyon para sa isang makatarungang solusyon. Sa kabilang banda, may mga bagong pag-unlad hinggil sa sitwasyon sa Gaza Strip. Inaprobahan ng gabinete para sa seguridad ng Israel ang pagkakaloob ng legal na proteksyon sa isang itatayong pandaigdigang puwersang magpapanatili ng katatagan doon. Ang hakbang na ito ay nakikitang mahalagang bahagi ng paghahanda para sa posibleng pagpapadala ng mga dayuhang sundalo na siyang tutulong sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad sa nasabing teritoryo. Ayon sa mga ulat mula sa mga opisyal na hindi nagpakilala, ang naturang pandaigdigang puwersa ay inaasahang bubuuin muna ng 200 kasapi mula sa iba't ibang bansa kabilang ang Uganda at Morocco. Ang pamahalaan ng Israel sa pamumuno ng punong ministro, ministro ng Depensa at ministro ng Ugnayang Panlabas ang magkakaroon ng panghuling kapangyarihang magpasya kung aling mga bansa ang papayagang magpadala ng kanilang mga tauhan. Matatandaang kontrolado pa rin ng militar ng Israel ang mahigit kalahati ng teritoryo ng Gaza na halos tuluyan ng nawasak matapos ang 2 taon ng matinding digmaan na nagsimula noong Oktubre ng taong 2023. Bagaman may umiiral na marupok na tigil putukan, ang mga hakbang para sa muling pagtatayo ay nananatiling nakabinbin dahil sa usapin ng pag-aalis ng mga sandata ng Hamas. Sa pinakahuling balita, inihayag ng Lupon para sa Kapayapaan na binuo ng Estados Unidos na kasalukuyan silang naghahanda ng isang paunang sona para sa pamamahala at makataong pagtulong sa timog ng Gaza. Ang ligtas na sonang ito ay babantayan ng bagong tatag na pandaigdigang puwersa upang matiyak ang maayos na pamamahagi ng tulong. Manatiling nakatutok para sa mga susunod pang ulat at mas malalalim na pagsusuri dito lamang sa ating programa. Isang napakalaking pagbabago sa labanan sa gitnang silangan ang ating tututukan ngayon. Inaprobahan na ng Israel ang pagpasok ng isang pandaigdigang puwersang panseguridad sa Gaza. Ang hakbang na ito ay bahagi ng panukalang planong tigil putukan ni dating Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump para sa nagpapatuloy na krisis sa rehiyon. Ayon sa mga opisyal ng Israel, layo nitong magdala ng katatagan sa gitna ng matinding pinsalang dulot ng digmaan. Ang desisyong ito ay formal na pinagtibay ng gabinete sa seguridad ni punong ministro Benjamin Netanyahu ng Israel. Inaprobahan ang legal na balangkas na ito bago pa man lumipad si Netanyahu patungong Washington. Inaasahang magiging pangunahing paksa ito sa kanyang nakatakdang pakikipagpulong kay Trump kung saan tatalakayin ang mas malawak na plano para sa kapayapaan at seguridad sa buong Gaza Strip.
Ang naturang misyon ay tatawaging International Stabilization Force o ISF. Ayon sa mga ulat, magpapadala muna ng 200 kasapi mula sa mga itinuturing na kaibigang bansa tulad ng Uganda at Morocco. Ipapakalat sila sa mga lugar sa Gaza na kasalukuyang hindi kontrolado ng militar ng Israel upang magsilbing mga tagapamayapa at magbigay ng proteksyon sa mga sibilyan sa mga piling sona. Gayunpaman, may mahigpit na kondisyon ang pamahalaan ng Israel. Ang bawat pangkat mula sa mga dayuhang bansa ay kailangan tumanggap ng hiwalay na pag-aproba mula sa pamahalaan ng Israel bago tuluyang makapasok sa teritoryo ng Gaza. Ibig sabihin, hawak pa rin ng Israel ang huling pasiya kung aling mga bansa at pangkat lamang ang papayagang makilahok sa misyong ito upang matiyak ang sarili nitong seguridad. Sa kabila ng pag-aproba sa legal na balangkas na ito, nananatiling malabo kung kailan eksaktong ipapakalat ang mga puwersang ito sa Gaza. Sa kasalukuyan, halos buong rehiyon ay nagtamo ng matinding pinsala matapos ang halos 2 taon ng digmaan. Ang labanang ito ay nag-ugat sa nakamamatay na pag-atake ng grupong Hamas laban sa Israel noong ika-7 ng Oktubre 2023. Kung babalikan ang planong pangkapayapaan na iminungkahi ni Trump ay binuo matapos ang isang kasunduan noong nakaraang Oktubre. Nakasaad sa planong ito ang mabilis na pagpapadala ng tulong pangkatauhan, ang pamamahala ng mga teknokratang Palestino sa mga usaping sibil, ang tuluyang pag-aalis ng mga sandata ng grupong Hamas, at ang unti-unting pag-atras ng mga puwersang militar ng Israel mula sa Gaza. Subalit matagal nang nakabinbin ang planong ito. Ang pangkat ng mga teknokrata na kilala bilang National Committee for the Administration of Gaza ay hindi pa rin nakakapasok sa teritoryo. Nananatili sila sa labas ng Gaza dahil sa kawalan ng kasunduan sa pagitan ng mga naglalabang panig. Dahil dito, hindi pa rin maipatupad ng maayos ang pamamahala sa mga serbisyong sibil. Sa kasalukuyan, kontrolado ng Israel ang tinatayang 64% ng buong Gaza. Samantala, halos lahat ng 2 milyong residente ng nasasakupang teritoryo ay nagsisiksikan sa isang maliit na bahagi ng baybayin na nasa ilalim pa rin ng kontrol ng Hamas. Namumuhay sila sa napakahirap na kalagayan at karamihan ay pansamantalang naninirahan sa mga tolda o nasirang gusali. Lalo pang naging komplikado ang sitwasyon dahil sa pahayag ng Israel na plano nitong palawakin ang kontrol nito sa Gaza hanggang 70%. Patuloy din ang halos araw-araw na operasyong militar laban sa mga natitirang kuta ng Hamas. Sa kabilang banda, mariing tumatanggi ang Hamas na isuko ang mga sandata nito na siyang pangunahing balakid sa pag-usad ng usapang pangkapayapaan. Upang masubaybayan ang pagpapatupad ng kasunduan, itinatag ang isang lupon para sa kapayapaan sa ilalim ng plano ni Trump. Ang lupon na ito ang magsisilbing pangunahing pandaigdigang otoridad na mangangasiwa sa pagpapatupad ng buong balangkas ng kapayapaan. Kabilang sa mga pangunahing tungkulin nito ang pangangasiwa sa mga operasyon ng International Stabilization Force na ipapadala sa mga apektadong lugar. Ayon sa isang opisyal ng lupon, nagpaplano na silang magtatag ng isang paunang sonang makatao para sa mga mamamayan ng Gaza. Ang hakbang na ito ay nakikita bilang isang paraan upang muling pasiglahin ang naudlot na planong pangkapayapaan. Layunin nitong magbigay ng ligtas na kanlungan at direktang tulong sa mga sibilyan habang patuloy na inaayos ang mas malalaking usaping pampolitika. Mainit namang tinanggap ni Nikolai Mladenov ang kinatawan ng lupon para sa kapayapaan sa Gaza ang naging desisyon ng pamahalaan ng Israel. Sa kanyang pahayag sa platapormang X, sinabi niyang ang hakbang na ito ay isang mahalagang bahagi ng napagkasundoang balangkas upang mapanatili ang katatagan, suportahan ang pag-aalis ng mga sandata at bigyang daan ang paglipat ng kapangyarihan sa isang pamahalaang sibil. Ang pakikilahok ng mga bansa tulad ng Uganda at Morocco ay nagpapakita ng bagong kalakaran sa diplomasya sa gitnang silangan. Ang pagpili sa mga bansang ito ay itinuturing na isang estratehikong hakbang upang makakuha ng suporta mula sa iba't ibang rehiyon. Gayunpaman, marami pa ring eksperto ang nagtatanong kung sapat ba ang 200 tauhan upang mapanatili ang kaayusan sa isang magulong lugar. Sa panig naman ng pamunuan ng Palestina, may mga pag-aalinlangan pa rin kung paano makikipagtulungan ang mga lokal na awtoridad sa dayuhang puwersa. Bagaman bukas ang ilan sa pagtanggap ng tulong mula sa ibang bansa, nangangamba silang baka magamit lamang ito upang mapatagal ang pananakop ng Israel. Ang hamon ngayon ay kung paano makukuha ang tiwala ng mga lokal na mamamayang matagal nang nagdurusa dahil sa digmaan. Ang nakatakdang pagpunta ni Punong Ministro Netanyahu sa Washington ay mahalaga para sa kanyang administrasyon.
Bukod sa pakikipagpulong kay dating Pangulong Trump, inaasahan ding haharap siya sa mga mambabatas ng Amerika upang ipaliwanag ang mga susunod na hakbang ng Israel. Ang suporta ng Estados Unidos ay nananatiling pinakamahalagang sandigan ng Israel sa mga usaping militar at diplomatiko. Ang pangunahing layunin ng International Stabilization Force ay mapadali ang pamamahagi ng tulong pangkatauhan. Libo-libong tonelada ng pagkain at gamot ang kasalukuyang nakatambak sa mga hangganan dahil sa kawalan ng seguridad sa loob ng Gaza. Kung magiging matagumpay ang pagpapakalat ng mga dayuhang puwersa, maaaring matiyak ang ligtas na pagdaan ng mga sasakyang naghahatid ng ayuda patungo sa mga nangangailangan. Sa loob naman ng Israel, nahahati ang opinyon ng publiko hinggil sa pagtanggap ng dayuhang puwersa. May mga sumusuporta rito dahil maaari nitong mabawasan ang pasanin ng kanilang sariling militar. Ngunit mayroon ding nangangambang baka mawala ng kontrol ang Israel sa mga estratehikong lugar. Maaari ring umano itong magdulot ng bagong alitan sa pagitan ng mga kaalyadong bansa kapag nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Ipinapakita rin ng kaganapang ito ang patuloy na impluwensya ni Donald Trump sa pandaigdigang politika, kahit na hindi siya ang kasalukuyang nakaupong pangulo. Ang kanyang panukalang planong pangkapayapaan ay patuloy na nagiging batayan ng mga negosasyon sa rehiyon. Ipinapakita nitong ang kanyang mga patakaran sa gitnang silangan ay may malalim at pangmatagalang epekto na hindi basta-basta maaaring balewalain. Nananatiling malaking hamon ang proseso ng pag-aalis ng mga sandata sa Gaza. Hanggat hawak pa rin ng Hamas ang mga armas nito at patuloy itong lumalaban, mahihirapan ng anumang dayuhang puwersa na gampanan ng ligtas ang tungkulin nito. Ang paglipat ng kapangyarihan sa isang pamahalaang sibil ay nangangailangan ng ganap na kapayapaan na tila malayo pa ring makamit sa kasalukuyang kalagayan. Sa kabuuan, ang pag-aproba ng Israel sa pagpasok ng pandaigdigang puwersa ay isang mahalagang unang hakbang. Gayunpaman, marami pa ring hadlang ang kailangang malampasan bago makamit ang tunay na kapayapaan. Patuloy nating babantayan ang mga susunod na kaganapan kaugnay ng pagbisita ni Netanyahu sa Amerika at maghahatid pa tayo ng mas malalalim na pagsusuri